So, kapag ka nag-purchase kayo sa akin, hihingin ko yung email nyo, bibigay ako ng link. In this case, kakopy ko tong link na 'to. So, kunyari new user ako, paste ko dito, magla-login lang ako, then mapupunta ako dito. Click ko lang tong make a copy. So, mapupunta na ako dito sa mismong file. Wala na akong access dito, so kahit anong ilagay nyo, hindi ko makikita. Set up nyo lang, ilagay nyo yung kung ano mang ino-offer ng business nyo. As much as possible, dito sa item, one line lang. Then dito sa description, kahit mag-control enter kayo, okay lang. Para hindi masira yung preview nyo dito. After nyo i-set up, lagay nyo lang dito yung sa status, lagay nyo yung price, description, item list. Then, punta tayo sa invoice template. Pag gumawa ka ng invoice, mamimili ka lang dyan. Test nyo lang muna. Automatic naman yan. Then, lagay nyo yung logo nyo dito. Insert image in cell. Tapos, piliin nyo lang yung logo nyo. Automatic na yan lalabas dito. Then, yung details ng business nyo, lagay nyo rin dito. So, pag okay na yan, kung may VAT kayo, pwede nyo i-click to. Kung wala naman, i-untick mo lang. Pwede rin kayong mag-save to PDF. Highlight nyo lang tong quotation lang, kasama tong signature over printed name kung gusto nyo. Control P. Pag Control P nyo, selected cells, tapos adjust nyo na lang yung dimensions dito. Pwede nyo customize yan dito kung bitin sa inyo yung haba nung page. So, in this case, kasya naman siya. So, select ko lang yung portrait. Tapos, pwede ko na siyang i-save as PDF. Ngayon, tatry ko naman yung save archive functionality. So, okay na to. Nalagay ko na gusto ko na siyang i-archive. Save ko lang i-archive. Mag-run yung script. Tapos, mapupunta kayo dito. I-okay nyo lang. Tapos, punta kayo dito sa advanced. Go to invoice template, tapos continue. Okay na yan. In-authorize nyo na yung script na mag-run. So, one-time setup lang naman to. And every time na magsasave to archive kayo, bibigyan kayo ng choice na gusto nyo bang i-clear out tong nakalagay dito na details or hindi. Kung gusto nyo, i-click nyo lang yung yes para maging empty ulit siya. Kung hindi naman, kung gusto nyo ito pa rin nakalagay, i-click nyo lang yung no. So, in this case, i-clear out ko. Ayan. Empty na ulit siya, pwede nyo na ulit gamitin for new client or for new quotation or invoice. Then, dito sa archive mapupunta yung details. Ito, meron timestamp 8:34 kanina. Tapos, pwede nyo i-zoom out or ito kasi parang minsan ganyan yung itsura, adjust nyo lang para merong laman yan kasi tinest ko lang. Pwede nyo namang i-delete. So, sige, ulitin natin. Di-delete ko yung lahat. Save to archive lang ulit. Automatic na siyang mapupunta dito. Ayan. Tapos, kung gusto nyong i-view yung status, ayusin nyo lang yan. Pwede nyo rin i-edit yung kulay based sa kung anong preference nyo. Then, done nyo lang. Tapos, kung gusto mo, di ba masyadong magulo to? Kung gusto nyo makita yung original na itsura ng quotation, click mo lang yung view. So, automatic na yan mag-generate dito. Tapos, wag nyo lang i-delete to. Balik lang kayo sa archive, balik lang kayo dito sa invoice template. Then yun, one-time setup lang naman and salamat sa pag-avail ng small business invoice template. Then yun, one-time setup lang naman and salamat sa pag-avail ng small business